araw ng Pasko. Dapat sana ito ang pinakamasayang araw sa buong taon. Ang araw ng pamilya, ng pagbibigayan, ng pagmamahalan. Pero habang minamaneho ko ang aking lumang tamaraw sa gitna ng rumaragasang ulan, hindi saya ang nararamdaman ko. Kaba. Isang mabigat na kaba na tila humahalo sa bawat patak ng ulan na humahampas sa aking bintana. Papunta ako sa bahay ng anak kong si Leah, ang kaisa-isa kong anak. Dala ko ang mga regalo para sa aking apo, si Miguel. Isang bagong bola ng basketball na gawa sa tunay na katad at ilang comics na paborito niya noong bata pa siya. Simple lang, pero mula sa puso. Mula sa pensyon ng isang matandang tulad ko. Kanina ko pa tinatawagan ang telepono nila. Walang sumasagot. Alam kong abala sila sa paghahanda para sa Noche Buena. Pero may kakaiba akong nararamdaman. Isang pakiramdam na pamilyar na sa akin sa tuwing naiisip ko ang pamilya ng aking anak. Ang parehong pakiramdam na laging sinasabi sa akin ng yumaong asawa kong si Elena, ingatan mo si Miguel, lagi niyang bilin sa akin. Huwag mong pababayaan ang batang iyan. At sa araw na ito, ang mga salitang iyon ay umuulit-ulit sa aking isipan na parang isang babala. Nang sa wakas ay narating ko ang kanilang subdivision, bumagal ang takbo ng aking sasakyan. Ang mga bahay ay nagliliwanag sa mga ilaw pamasko at mga parol na kumukutitap. Ang bawat bintana ay nagpapakita ng larawan ng isang masayang pamilya sa loob. Pero nang tanawin ko ang bahay sa dulo ng kalye, ang bahay ng anak ko. Biglang nanlamig ang buo kong katawan, hindi dahil sa lamig ng Pasko. Doon, sa labas ng kanilang pinto, sa ilalim ng rumaragasang ulan, nakaupo ang aking apo, si Miguel. Nanginginig siya sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Nakasuot lang siya ng manipis na t-shirt at shorts. Basang-basa. Nangingitim na ang kanyang mga labi sa ginaw. Tumigil ang mundo ko. Sa isang iglap, wala akong narinig kundi ang malakas na kabog ng aking dibdib. Ipinark ko ang sasakyan, ni hindi ko na inayos. Tumakbo ako papalapit sa kanya. Hindi alintana ang ulan. "Miguel, apo, anong ginagawa mo rito sa labas?" sigaw ko. Pag-angat niya ng kanyang mukha, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. "Lolo?" Halos pabulong niyang sabi. Hindi na ako nagtanong pa. Alam ko na, ramdam ko na. Dinala ko siya sa loob ng bahay at doon, sa gitna ng kanilang magarbong sala, sumabog ang lahat. "Anong ibig sabihin nito, Marco?" Sigaw ko sa aking manugang, na nooy prenteng nakaupo sa hapagkainan sa harap ng isang malaking lechon. Tumayo siya. Si Marco. Malaki ang katawan. Laging mayabang ang tindig. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong basurang inanod ng ulan papasok sa kanyang malinis na bahay. "Huwag kang sumigaw dito, matanda," malamig niyang sabi. "Bahay ko to, at yang apo mo, kailangan niyang matuto ng leksyon." "Leksyon? Halos mamatay na sa ginaw ang bata sa labas? Yan ang tinatawag mong leksyon?" Ngumisi siya, isang ngisi na puno ng pang-aalipusta. "Hindi mo to naiintindihan kasi wala kang alam. Isa ka lang matandang retirado na umaasa sa kakarampot na pensyon. Anong alam mo sa pagdidisiplina?" Tumingin siya sa aking basang damit, sa aking lumang sapatos, at sa aking nanginginig na mga kamay. At pagkatapos, sinabi niya ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. "Umalis na kayo kung gusto ninyo. Wala kayong karapatan dito." "Lalo ka na," sabay turo niya sa akin. "Wala kang naitulong sa pamilyang to. Wala kang pakinabang. Umalis ka sa bahay ko." "Bahay ko," iyon ang sabi niya. Ang bahay na ito raw ay sa kanya, ang aking anak na si Leah. Nakatayo lang sa isang tabi. Umiiyak, pero walang sinasabi. Tahimik. Tulad ng dati, ang aking apo, nanginginig sa likod ko. Hindi lang sa ginaw, kundi sa takot. At ako? Ako ang matandang walang pakinabang. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit sa aking dibdib ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malamig, mas matalim. Isang nakakakilabot na kalma. Hindi ako sumagot. Hindi ako nakipagtalo. Tumingin lang ako sa kanya. Diresto sa kanyang mga mata. Hindi niya alam. Wala siyang alam. Akala niya, ako ang kaawa-awa. Akala niya, siya ang hari sa pamamahay na ito. Naalala ko ang huling bilin sa akin ni Elena.
Isang sikreto na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isang pangako. Kapag dumating ang araw na inabuso na nila ang kabaitan mo, sabi niya, gamitin mo to para kay Miguel. Dahan-dahan kong kinuha ang aking lumang telepono mula sa aking bulsa. Ang mga mata ni Marco ay sumunod sa bawat kilos ko, naghihintay ng isa pang pagsigaw. Pero wala siyang narinig. Sa halip, nagdial ako ng isang numero. Ang numero ng aming abogado, ang abogado ng pamilya namin ni Elena. Hindi niya alam na ang bahay na kinatatayuan niya, ang lupang kinatitirikan nito, ay binili ko gamit ang perang pinaghirapan namin ni Elena sa loob ng 40 taon. Ipinangalan ko lang sa kanila para mapanatili ang kanyang dangal bilang haligi ng tahanan. Isang malaking pagkakamali. Hindi niya alam na ang negosyong nagbibigay sa kanya ng karangyaan ay pinondohan ko gamit ang isang investment na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Isang investment na ako. At ako lamang ang may karapatang bawiin anumang oras. At lalong hindi niya alam ang tungkol sa trust fund ni Miguel. Isang trust fund na nagkakahalaga ng 15 milyong piso na inihanda namin ni Elena para sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Isang pondo na ako ang nag-iisang tagapamahala. Sumagot ang telepono sa kabilang linya. Attorney Reyes, sabi ko, habang ang boses ko ay kalmado at matatag, hindi ko inalis ang aking tingin kay Marco. Magandang araw po. Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Marco. Nagtataka, naguguluhan. Oo, attorney. Ako nga po, patuloy ko. May ipapagawa lang sana ako. Tungkol sa property sa Maple Grove Subdivision. Oo, yung nakapangalan kay Marco de la Cruz. Gusto kong simulan na ang proseso ng paglipat ng titulo. Huminto ako sandali. Hinayaan kong lumubog ang mga salita sa katahimikan ng silid. Nakita ko ito. Ang unti-unting pagbabago sa kanyang mukha. Ang pagkalito na naging pagkabigla. Ang pagkabigla na naging purong takot. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, na parang naubusan ng dugo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang tinidor na hawak niya kanina pa ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay, lumikha ng isang malakas na kalansing sa sahig. Sa gitna ng lahat, ang tanging maririnig ay ang masayang kanta ng Pasko mula sa kanilang radyo. At ang mga huling salita ko sa aking abogado, bago ko ibaba ang tawag. At attorney, tungkol naman sa business account na hawak niya. Oo, i-freeze mo. Ngayon na, hindi nila alam. Hindi nila alam na ang Paskong sinira nila ay ang huling masaganang Pasko na mararanasan nila sa buhay nila dahil ang matandang walang pakinabang na itinaboy nila ay ang may-ari ng lahat ng bagay na inaangkin nila. At ngayon, babawiin ko ang lahat. Nang sa wakas ay narating ko ang kalye kung saan nakatira ang aking anak, bumagal ang takbo ng aking lumang tamaraw. Ang bawat bahay ay tila isang postcard ng Pasko. Kumukutitap na mga ilaw, mga parol na nakasabit sa bawat bintana, at ang malumanay na anino ng mga pamilyang nagdiriwang sa loob. Isang perpektong larawan ng Kapaskuhan sa Pilipinas. Napangiti ako ng bahagya. Siguro, sobra lang akong nag-aalala. Siguro, pagod lang ako sa mahabang biyahe. Ang bahay ni Leah sa dulo ng kalye ay ang pinakamaliwanag sa lahat. Puno ito ng buhay. Dinig ko pa mula sa kinauupuan ko ang himig ng isang masayang pamaskong kanta. Ang usok mula sa tsiminea ay banayad na umaakyat sa langit, isang palatandaan ng init at ginhawa sa loob. Ito na sana ang magiging isang magandang araw, isang araw ng paghilom. Iyon ang laging gusto ng aking yumaong asawang si Elena. Inihinto ko ang aking sasakyan sa likod ng pickup truck ni Marco. Pinatay ko ang makina at ang tanging naririnig ko na lang ay ang tiktak nito habang lumalamig kasabay ng mahinang patak ng ulan. Sa pamamagitan ng salamin sa harap, kitang-kita ko ang kanilang bahay na parang isang painting ni Norman Rockwell na binigyan ng buhay, isang mainit at kaakit-akit na tanawin. At doon ko siya nakita. Sa isang iglap, ang lahat ng init na nararamdaman ko ay biglang naglaho, na parang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Ang perpektong painting ay biglang nagkalamat. Ang apo ko, si Miguel, nakaupo siya sa mga baitang ng kanilang beranda, nakayuko.
Yakap-yakap ang sarili niyang mga tuhod na parabang iyon na lang ang tanging nagbibigay sa kanya ng init. Wala siyang jacket, wala siyang sombrero. Isang manipis na t-shirt at maikling pantalon lang ang suot niya na bahagya ng nababasa ng ambon. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi lang dahil sa ginaw. May mas malalim na dahilan. Isang panginginig na mula sa kalungkutan. Diyos ko po, halos pabulong kong sabi sa aking sarili habang mabilis kong binuksan ang pinto ng aking sasakyan. Ang malamig na hangin ay sumalubong sa akin na parang isang sampal na may dalang maliliit na patak ng ulan na tumutusok sa aking pisngi. Sa ilang segundo lang na tinakbo ko ang madulas na daan patungo sa kanya, kitang-kita ko na ang kanyang mga labi. Kulay asul na, ang kanyang mga kamay ay mariing nakadiin sa kanyang katawan sa isang desperadong pagtatangka na mapanatili ang anumang natitirang init. "Miguel!" sigaw ko. Habang tumatakbo ako palapit, "Anong ginagawa mo rito sa labas?" Tumingala siya sa akin at ang laking ginhawa na nakita ko sa kanyang mga mata ay halos dumurog sa aking puso. Ang kanyang muka ay maputla, halos kulay abo, na may mga pulang bahagi sa kanyang pisngi kung saan kinagat na siya ng matinding lamig. "Lolo!" Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, isang mahinang bulong. Ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan sa sobrang panginginig na halos hindi na niya mabuo ang mga salita. Ako, hindi ko po kaya, hindi ko na siya pinatapos. Agad kong hinubad ang aking makapal na jacket, ang paborito kong jacket na bigay pa ni Elena, at ibinalot ito sa kanyang mga balikat. Ang bata ay malamig na parang yelo. Ang buong katawan niya ay nanginginig na parang isang dahon sa gitna ng isang malakas na bagyo. "Anong ibig mong sabihin na hindi mo kaya? Anong hindi mo kaya?" Inalalayan ko siyang tumayo at sinuportahan ko siya nang halos matumba ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga tuhod ay tila wala ng lakas. "Gaano ka nakatagal nakaupo rito sa labas?" "Hindi po ako pinapayagan," sabi niya. Habang mas hinihigpitan ang pagkakayakap sa aking jacket, ramdam ko ang kanyang panginginig kahit sa kapal ng tela. "Hindi po ako pinapayagan na pumasok sa bahay." Ang mga salitang iyon, para akong sinuntok. Isang malakas na suntok sa sikmura na nag-alis ng hangin sa aking mga baga. Sa likuran namin, sa pamamagitan ng maliwanag na bintana, dinig ko ang tawanan at ang tunog ng telebisyon. Ang mainit na sinag ng isang selebrasyon ng pamilya, habang ang apo ko ay nakaupo sa labas. Nanginginig sa ginaw, na parabang siya ay isang hayop na pinarurusahan. "Anong ibig mong sabihin? Hindi pinapayagan?" Ang aking boses ay naging mas matalas kaysa sa aking inaasahan, ngunit ang galit sa aking dibdib ay nagsisimula ng mag-apoy. "Ito ang tahanan mo." Napapiksi si Miguel sa aking tono, at agad kong pinalambot ito. Ang huling bagay na kailangan niya ay isa pang matanda na sumisigaw sa kanya. "Pakiusap po, Lolo, huwag niyo na pong palalain," pabulong niyang sabi, habang ninenerbiyos na sumusulyap sa pinto sa harap. "Pakiusap po." Kapag narinig kayo ni Tito Marco, tiningnan ko ang bahay. Tiningnan ko itong mabuti, ang mga dekorasyon, ang mga maiinit na ilaw, ang mga tunog ng selebrasyon. Pagkatapos ay tiningnan ko ang aking apo, ang kanyang mga labi na kulay asul, ang kanyang panginginig sa suot na damit na hindi sapat para protektahan siya sa temperaturang 25 grado, lalo na sa ganitong halos nagyeyelong klima. "Gaano katagal, Miguel?" Pinanatili kong mahinahon, ngunit matatag ang aking boses. "Gaano ka na katagal dito sa labas?" Hindi siya makatingin sa aking mga mata. Ang tingin niya ay nasa sahig. Mula pa po, kaninang umaga." "Kaninang umaga?" Tiningnan ko ang aking relo. Mag-alas 3:15 na ng hapon. "Anak, halos nagyeyelo na dito sa labas. Pwede kang magkaroon ng frostbite, pwede kang..." Pinigilan ko ang aking sarili bago ko pa siya mas lalong takutin. Sinubukan kong buksan ang pinto sa harap. Nakalak. Siyempre, nakalak ito. Ikinulong nila siya sa labas ng sarili niyang bahay sa mismong araw ng Pasko at hinayaan siyang mamatay sa ginaw habang sila ay nagpapakasaya sa kanilang holiday dinner. "Kailangan nating painitin ka," sabi ko, habang ginagabayan siya patungo sa aking sasakyan. "Halika, pumasok ka sa loob kung saan may heater." Ngunit habang ginagawa ko ito para protektahan siya, ang aking isipan ay nagtatrabaho, kinakatalogo
ang mga detalye. Ang paraan ng kanyang pagkapiksi nang itaas ko ang aking boses. Ang mga pasa na napansin ko noong kami ay nag-fishing trip. Ang maingat na paraan ng kanyang pagkilos tulad ng isang taong natutong gawing maliit at hindi nakikita ang sarili. Hindi ito ang unang pagkakataon. Ito ay isang pattern. Miguel, sabi ko habang tinutulungan ko siyang umupo sa passenger seat at inilagay sa maximum ang heater. Kailangan mong sabihin sa akin kung ano talaga ang nangyari ngayong araw. Inilagay ko sa pinakamataas na antas ang heater ng aking tamaraw. At kumuha pa ako ng isang kumot mula sa aking emergency kit para ibalot sa mga balikat ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay sobrang manhid na hindi na niya mahawakan ng maayos ang anuman. Kaya hinawakan ko ang mga ito sa pagitan ng aking mga palad, sinusubukang kuskusin upang maibalik ang init sa kanyang mga daliri. Magsalita ka anak, sabi ko. Pinapanatili ang katatagan ng aking boses sa kabila ng galit na namumuo sa aking dibdib. Ano ang nangyari kaninang umaga? Nakatitig siya sa kanyang mga kamay, nanginginig pa rin. Tumutulong po ako kay mama sa lechon. Pinabantayan niya po sa akin habang siya ay naliligo. Ang kanyang boses ay mahina, puno ng hiya. Nakalimutan ko lang pong patayin ang oven timer noong kinuha ko ito para pahiran ng sarsa. Nakalimutan mo ang isang timer? Medyo nasunog po ang balat sa ibabaw. Hindi naman po sira, medyo mas maitim lang kaysa karaniwan. Sa wakas ay tumingin siya sa akin at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Pumasok po si Tito Marco at nakita niya iyon. At siya po, nagwala po siya. Naramdaman kong nagtiim ang aking bagang. Nagwala? Paanong nagwala? Nagsimula po siyang sumigaw kung paano ko sinira ang buong holiday. Sinabi niya, naiisipin ng mga bisita na si mama ay hindi marunong magluto, na ako raw po ay isang kahihiyan sa pamilya. Mas hinigpitan ni Miguel ang hawak sa kumot pagkatapos sinabi niya na kailangan kong pag-isipan ang aking mga ginawa at hindi ako maaaring bumalik sa loob hanggang sa matuto ako ng responsibilidad. At ang nanay mo? Ang tanong ay lumabas ng mas matigas kaysa sa aking intensyon. Tumingin sa malayo si Miguel. Sinubukan po niyang magsalita noong una, pero sinabihan siya ni Tito Marco na huwag makialam. Sinabi niya na ito ay sa pagitan naming dalawa. Lumunok siya ng malalim. Wala na po siyang sinabi pagkatapos noon. Tiningnan ko muli ang aking relo. 3:20 na. Miguel, anong oras nangyari ito? Mga 11:00 po ng umaga. 4:30 oras. 4:30 oras sa isang panahon na maaaring pumatay sa isang tao dahil sa isang bahagyang nasunog na lechon na marahil ay masarap pa rin. Kinailangan kong huminga ng malalim ng ilang beses bago ako makapagsalita nang hindi sumisigaw. Nangyari na ba ito dati? Ang tanong ay nanatili sa hangin sa pagitan namin. Nakita ko siyang nag-aalangan. Kung sasabihin sa akin ang totoo, marahil ay tinitimbang ang mga kahihinatnan ng katapatan laban sa ginhawa ng pagkakaroon ng isang taong mapagsasabihan. Minsan po, pabulong niyang sabi, kapag nagkakamali po ako noong nakaraang buwan, pinatayo niya ako sa garahe buong gabi dahil nakalimutan kong ilabas ang basura. At minsan, ikinulong niya ako sa bodega ng 2 araw dahil hindi ko sinasadyang nabasag ang isa sa kanyang mga bote ng beer. Bawat salita ay parang isang suntok sa aking sikmura. Tiningnan ko ang aking apo. Itong matalino at mabait na batang hindi kailanman nanakit ng sino man sa kanyang buhay at nakita ko ang maingat na paraan ng kanyang pagdadala sa sarili tulad ng isang taong natutong maging delikado ang pag-okupa ng masyadong maraming espasyo. Alam ng nanay mo ang tungkol dito, sabi po niya. Sinusubukan lang daw po ni Tito Marco na turuan ako ng disiplina na kailangan ko raw pong maging mas responsable. Basag ang kanyang boses. Siguro po tama siya. Siguro po ako talaga, huwag. Umikot ako sa upuan upang harapin siya ng buo. Huwag na huwag mong sisisihin ang iyong sarili para dito. Ang ginagawa ng lalaking iyon sa iyo ay hindi disiplina. Ito ay pang-aabuso at titigil ito ngayon. Ang mga mata ni Miguel ay nanlaki sa gulat. Hindi po, Lolo, pakiusap po. Kung gagawa po kayo ng eksena, sa akin lang po niya ibubunto ng galit niya mamaya. Lagi po siyang ganoon. Nakikita ko ang bahay sa pamamagitan ng windshield, nagniningning pa rin sa init at pag-aanyaya, puno pa rin ng tawanan at musikang pamasko. Sa loob, ang aking anak na babae
ay naghahain ng hapunan sa mga bisita habang ang kanyang stepson ay nakaupo sa isang truck, nanginginig sa ginaw, masyadong takot na humingi ng pangunahing karapatang pantao. Makinig ka sa akin, sabi ko. Muling hinawakan ang kanyang mga kamay. Ikaw ay 18 taong gulang na. Hindi mo na kailangang mamuhay ng ganito. At hindi ko hahayaang mangyari pa ito. Pero saan po ako pupunta? Wala po akong pera. Hindi ko po kayang magkolehiyo kung wala. Uuwi ka sa akin ngayong gabi. Ang desisyon ay nabuo habang nagsasalita ako. Aalamin natin ang iba pa mamaya. Nakikita ko ang pag-asa at takot na naglalaban sa kanyang ekspresyon. Pag-asa dahil marahil sa wakas ay may isang taong maninindigan para sa kanya. Takot dahil natutunan niyang huwag magtiwala na ang mga bagay ay maaaring bumuti. Hindi po niya ako hahayaang umalis, mahinang sabi ni Miguel. Tatawagan po niya ang pulis. Sasabihin niyang may ninakaw ako o kinikidnap ninyo ako. Tiningnan kong muli ang bahay, ang mga maiinit na ilaw at mga dekorasyong pamasko, at naramdaman ko ang isang bagay na malamig at matigas na namuo sa aking dibdib. Si Elena ang laging diplomatiko, ang siyang nag-aayos ng mga alitan sa pamilya nang may pasensya at pag-unawa. Ngunit wala na si Elena dito, at ang diplomasya ay hindi nagprotekta sa aking apo mula sa 4 na oras sa halos nagyayelong panahon. Hayaan mo akong mag-alala tungkol kay Marco, sabi ko, habang binubuksan ang pinto ng truck. Sa ngayon, kukunin natin ang mga gamit mo. Bumaba ako sa niebe, at ang aking mga bota ay lumilikha ng malutong na tunog sa namumuong puti. Sa likod ko, narinig kong nagmamadaling sumunod si Miguel. Ang aking jacket ay nakabalot pa rin sa kanyang mga balikat. Ang pinto sa harap ay nakalak pa rin, ngunit wala akong intensyon na kumatok. Inakbayan ko si Miguel, ngunit ang aking mga kamay ay hindi na lang nanginginig dahil sa lamig. Nanginginig na sila sa uri ng galit na dahan-dahang namumuo. Pagkatapos ay tumatama na parang isang tren kapag nakita mo na ang buong larawan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito kalala? Tanong ko, pinag-aaralan ang kanyang mukha ng mas maingat. Ngayong tinitingnan ko na talaga, nakikita ko ang mga bahagyang pasa sa gilid ng kanyang panga, na bahagyang natatakpan ng mga anino at ng namumulang balat dahil sa lamig. Sinubukan ko pong magpahiwatig. Pabulong niyang sabi, mas hinihigpitan ang pagkakayakap sa aking jacket, pero lagi po kayong nakikipag-usap kay Mama. At siya, ang alaala ay tumama sa akin na parang isang sampal. Noong nakaraang buwan, nang tumawag si Miguel habang naghahanda ako ng hapunan, ang kanyang boses ay maliit at hindi sigurado. Lolo, sabi po ni Tito Marco, hindi na raw po ako pwedeng kumain ng hapunan kasama nila. Kailangan ko raw pong pagtrabahuhan ang pagbabalik ko sa mesa. Pinagtawanan ko lang iyon. Akala ko ay drama lang ng isang teenager. Tinawagan ko si Leah kinabukasan at ipinagsawalang bahala niya ito nang may ensayadong kadalian na na-develop niya mula ng pakasalan si Marco. Dad, nag-overreact ka lang. Normal lang na disiplina sa pamilya. Pinalalaki lang ni Miguel ang lahat. Alam mo naman ang mga teenager. Isa pang alaala ang lumitaw. Isang tawag sa telepono noong tag-araw. Si Miguel ay parang pagod. Ma, sinigawan na naman ako ni Tito Marco dahil sa pag-iwan ng mga plato sa lababo. Pinahugas niya sa akin ang lahat ng plato sa bahay ng 2 beses. Nang tanungin ko si Leah tungkol dito mamaya, bumuntong hininga siya ng pagiging martir. Nagiging dramatic lang siya. Sinusubukan lang ni Marco na turuan siya ng responsibilidad. Gaano nakatagal kanyang ginaganito? Tanong ko. Kahit na isang bahagi sa akin ay alam na ang sagot ay wawasak sa akin. Mula po nang pakasalan siya ni Mama. 3 taon na po ang nakalipas. Ang boses ni Miguel ay halos hindi na marinig. Nagsimula po ito sa maliliit na bagay, pinapaulit sa akin ang mga gawaing bahay kung hindi perpekto. Tapos lumala po. Naalala ko ang fishing trip nitong nakaraang tag-araw kung paano tila nag-aatubili si Miguel na umuwi, patuloy na nagtatanong kung maaari kaming manatili ng isa pang araw. Nang pinilit ko siya tungkol dito, nagkibit balikat lang siya at sinabing gusto niya lang sa lawa, ngunit ngayon ay nakikita ko na ito sa ibang paraan. Ang paraan ng kanyang pananahimik nang banggitin kong ihahatid ko na siya pabalik. Ang anino na dumaan sa kanyang mukha nang pag-usapan niya ang pagsisimula ng klase. Tumingin ako sa bahay kung saan ang mainit na ilaw ay umaapaw mula sa bawat bintana
at naririnig ko ang mahinang tunog ng tawanan. Isang perpektong eksena ng holiday sa suburbia, habang ang aking apo ay halos mamatay sa ginaw sa mga hagdan sa harap. Alam ng nanay mo ang lahat ng ito. Tumango si Miguel ng malungkot. Sabi po niya, sinusubukan lang daw ni Tito Marco na gawin akong isang mas mabuting tao na kailangan ko raw pong tigilan ang pagiging masyadong sensitibo at matutong sumunod sa mga patakaran. Ang galit ay namumuo na ngayon, mainit at nakatutok. Nararamdaman ko ito sa aking dibdib sa paraan na ang aking paningin ay tila tumatalas at kumikipit. Madalas akong paalalahanan ni Elena tungkol sa aking init ng ulo. Sinabihan niya akong magbilang hanggang 10 bago kumilos kapag nagkakaganito ako. Ngunit wala na si Elena dito at ang pagbibilang ay hindi makakatulong sa aking apo. Tumayo ako habang nakabalot pa rin si Miguel sa aking jacket. Halika, papasok tayo sa loob. Lolo, hindi po. Pakiusap. Kung gagawa po kayo ng eksena, siya lang, ano ang gagawin niya? Hinarap ko siya ng buo. Patutulugin ka sa labas sa nagyayalong panahon? Bubugbugin ka? Gugutumin ka? Narinig kong tumitigas ang aking boses. Anak, hindi na pwedeng lumalapas sa kung ano na ang nangyayari. Tumingin si Miguel sa pinto sa harap na may takot sa kanyang mga mata. Hindi niyo po naiintindihan kung paano siya magalit kapag may humahamon sa kanya. Ngunit naglalakad na ako patungo sa bahay. Kasunod ang aking apo na nag-aatubili. Ang pinto sa harap ay mukhang matibay at mahal. Ang pagmamalaki ni Marco ay makikita sa bawat detalye ng kanyang perpektong suburban fortress. Hindi na ako nag-abala pang kumatok. Ang aking bota ay tumama sa pinto sa tabi mismo ng lock ng buong lakas na kaya kong ibigay. 68 taong gulang na ako. Ngunit ang mga dekada ng pagtatrabaho sa pabrika ay nag-iwan sa akin ng mas maraming lakas kaysa sa karamihan ng mga lalaking kalahati ng aking edad. Ang kahoy ay nabiyak sa isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong kapitbahayan at ang pinto ay bumukas ng malakas na tumama pa ito sa pader. Ang mainit na hangin ay sumalubong sa amin, dala ang amoy ng inihaw na lechon at ang tunog ng nakakabinging katahimikan. Pumasok ako sa entrada, kasunod si Miguel, at nakita ko ang eksena na nagpatigil sa akin. Ang hapagkainan ay nakaayos na parang kinuha mula sa isang magasin, puting mantel, mga kandilang kumikislap, mga kristal na baso na sumasalamin sa liwanag. Si Marco ay nakaupo sa ulunan ng mesa na may suot na plansadong button-down shirt, hawak ang kutsilyo para sa paghiwa ng karne. Si Leah ay nasa tabi niya, nakasuot ng isang berdeng bestida na hindi ko pa nakikita dati. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Isang mas batang babae, marahil 10 taong gulang, ang nakaupo sa tapat nila na may isang tinidor na puno ng mashed potatoes na nasa kalagitnaan ng pagsubo sa kanyang bibig. Lahat sila ay natigilan na parabang may pumindot ng pause sa kanilang perpektong holiday moment. Ang contrast ay tumama sa akin na parang isang pisikal na dagok. Heto sila. Nakaupo ng mainit at komportable, nagpapakasaya sa kanilang handa, habang si Miguel ay nanginginig sa labas ng mahigit 4 na oras. Ang lechon ay mukhang ginintuan at maganda, marahil ay kapalit ng sinasabing sinira ni Miguel. Lahat ay malinis, mapayapa, eksakto kung ano ang dapat hitsura ng isang Thanksgiving ng pamilya. Lahat, maliban sa katotohanang iniwan nila ang isang bata sa labas upang mamatay sa ginaw. Nawala na ba kayo sa inyong mga sarili? Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid at ang maliit na batang babae ay nabitawan ang kanyang tinidor na may malakas na kalansing. Ang mukha ni Leah ay naging puti na parang papel at ang serving spoon sa kanyang kamay ay tumama sa mesa na nagpatalsik ng gravy sa puting mantel. Dad? Ang boses ni Leah ay lumabas na parang isang hiyaw. Anong ginagawa mo dito? Paano ka? Habang kayo ay nagpipiesta dito na parang mga harit reyna, ang batang iyan ay halos mamatay sa ginaw sa labas? Itinuro ko ng direkta si Miguel na nakabalot pa rin sa aking jacket at nanginginig sa kabila ng mainit na hangin. 4 na oras, Leah. 4 na oras sa panahon na maaring pumatay sa kanya. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kanyang kutsilyo at tumayo mula sa kanyang upuan. Mas malaki siya kaysa sa natatandaan ko. Marahil ay mas mabigat sa akin ng mga 50 libra. Ngunit marami na rin akong napagdaan ng away noong bata pa ako. Ang laki ay hindi laging mahalaga
kapag sapat na ang iyong galit? Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok sa aking bahay? Ang kanyang boses ay kontrolado, ngunit mapanganib, ang tono ng isang taong hindi sanay na hinahamon. Ito ay pribadong ari-arian, at ikaw ay trespassing. Nakita ko siyang sinusukat ako. Kinakalkula kung kaya niya akong takutin para umatras. Bahagyang umumbok ang kanyang dibdib at lumibot siya sa mesa patungo sa amin nang may mapanlinlang na kumpiyansa ng isang taong naghahari sa kanyang sariling teritoryo. Pribadong ari-arian. Humakbang ako pasulong upang salubungin siya. Ang ibig mong sabihin ay ang ari-arian kung saan mo ikinulong ang aking apo sa labas upang mamatay sa ginaw habang kumakain ka ng hapunan? Ang mas batang anak na babae ay nagsimulang umiyak, nalilito at natatakot sa sigawan. Lumapit si Leah upang aliwin siya, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa aking mukha. Nakikita ko ang tunggalian doon, nahahati sa pagitan ng pagprotekta sa kanyang ama at pagtatanggol sa kanyang asawa. Ito ay isang pribadong usapin ng pamilya, sabi ni Marco. Tumataas ang kanyang boses. At wala kang karapatan? Walang karapatan? Naramdaman kong umiinit ang aking mukha. Iyan ang aking apo, na halos pinatay mo sa iyong pribadong usapin ng pamilya. Sa likod ko, mas lumapit si Miguel at naramdaman kong nanginginig siya. Hindi na lang dahil sa lamig ngayon, kundi dahil sa takot sa kung ano ang mangyayari. Ito marahil ang unang pagkakataon na may tumayo laban kay Marco sa kanyang sariling bahay at alam naming lahat na magiging magulo ito. Ang musikang pamasko ay mahinang tumutugtog pa rin sa background, isang masayang kanta tungkol sa pasasalamat at pagkakaisa ng pamilya. Ang kabalintunaan ay nakakatawa sana kung hindi lang ako sobrang galit na halos hindi ko na makita ng diretsyo. Itinuro ko ng direkta si Miguel, ang aking daliri ay matatag sa kabila ng galit na dumadaloy sa akin. Tingnan mo siya, Marco. Tingnan mo talaga. Tingnan mo ang ginawa mo. Nagkrus ng braso si Marco at itinaas ang kanyang baba. Bawat pulgada niya ay nagpapakita ng isang lalaking naniniwala na siya ay makatwiran sa kanyang mga aksyon. Sinira ng bata ang ating holiday. Kailangan niyang matuto ng isang leksyon tungkol sa responsibilidad at mga kahihinatnan. Isang leksyon? Halos hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Halos pinagyelo mo ang isang bata hanggang mamatay dahil sa isang bahagyang nasunog na pabo. Siya ay 18, hindi isang bata. At ito ang aking bahay na may aking mga patakaran. Ang boses ni Marco ay nagkaroon ng mapang-aping tono na ginagamit ng mga lalaki kapag sa tingin nila ay makatwiran sila. Sinusubukan kong turuan siya ng disiplina, isang bagay na halatang nabigo ang kanyang ina na gawin sa kanyang unang 17 taon. Napapiksi si Leah doon, ngunit walang sinabi. Nakaupo lang doon sa kanyang berdeng bestida, tumitingin sa pagitan namin na parang nanonood ng isang laban sa tennis sa halip na isang laban para sa kapakanan ng kanyang anak. Disiplina. Lumapit ako sa mesa, sapat na malapit upang makita ang grasa sa plato ni Marco, ang mantsa ng alak sa kanyang mga labi. Iyan ay tinatawag na child abuse. At maswerte ka na hindi ko pa tinatawagan ng pulis ngayon. Child abuse? Talagang tumawa si Marco. Isang malamig na tunog na nagpakilabot sa aking balat. Nakalimutan niyang patayin ang isang timer at sinira ang isang $20 na pabo. Pinapunta ko siya sa labas upang pag-isipan ang kanyang mga aksyon. Iyan ay hindi pang-aabuso. Iyan ay pagiging magulang. Para sa 4 na oras sa 5 degree na panahon. Nagiging dramatic lang siya tulad ng dati. Iwinagayway ni Marco ang kanyang kamay na parang nagtataboy ng langaw. Tingnan mo siya. Ayos lang siya. Ang kaunting lamig ay hindi kailanman nakasakit ng sinuman. Tiningnan ko si Miguel na nakabalot pa rin sa aking jacket, ang kanyang mga labi ay asul at ang buong katawan niya ay nanginginig. Ayos lang. Akala ng lalaking ito ay ayos lang ang hypothermia. Dad, pakiusap. Sa wakas ay nagsalita si Leah. Nanginginig ang kanyang boses. Huwag mong sirain ang aming holiday. Maari nating pag-usapan ito mamaya bilang isang pamilya. Sirain ang iyong holiday? Tumingin ako sa aking anak na babae. Ang iyong anak ay nakaupo sa labas na nanginginig sa ginaw habang kumakain ka ng hapunan at nag-aalala ka na sirain ko ang iyong holiday. Tumingin siya sa kanyang plato, hindi makatingin sa aking mga mata. Si Marco ay,
Sinusubukan niyang turuan si Miguel ng responsibilidad. Minsan ang mga lalaki ay nangangailangan ng matatag na gabay. Matatag na gabay? Ang aking boses ay basag sa hindi paniniwala. Leia, noong ikaw ay 18 at nabunggo mo ang aking truck, ikinulong ba kita sa labas sa isang blizzard? Noong bumagsak ka sa iyong math test, pinatulog ba kita sa garahe? Iba iyon, pabulong niyang sabi. Paano? Paano ito naiiba? Humakbang si Marco sa pagitan namin. Ang kanyang mukha ay pula sa galit. Dahil ito ang aking bahay, at si Miguel ay hindi ko biological na anak. May karapatan akong disiplinahin siya ayon sa aking nakikita. At doon na iyon. Ang katotohanan ay sa wakas ay lumabas na. Si Miguel ay hindi niya dugo, kaya si Miguel ay hindi mahalaga. Ang bata ay wala ng iba kundi isang abala na dapat kontrolin at parusahan. Ang hangin sa loob ng sala ay tila hindi gumagalaw, mabigat at siksik sa mga nonood na hindi masabi. Nakatitig ako kay Marco, ang lalaking kumuha sa aking anak at unti-unting nilason ang kaluluwa ng aking apo. Ang kanyang mukha, mayabang. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngising hindi abot sa kanyang mga mata. Sa likod niya, ang anak kong si Leia ay nakayuko. Ang mga balikat ay nanginginig. Isang anino na takot gumawa ng sarili niyang liwanag. Ang puso ko ay parang pinipiga, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa awa. Awa para sa anak kong nakalimot kung paano tumayo at awa para sa apo kong napilitang mamuhay sa dilim. Huminga ako ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas na natitira sa aking matandang katawan. Ang boses ko, nang lumabas, ay hindi nanginginig. Buo at matatag. Marco, sabi ko. At ang pangalan niya ay parang lason sa aking dila. Bibigyan kita ng 30 segundo. 30 segundo para humarap kay Miguel at humingi ng tawad. Isang tapat na paghingi ng tawad para sa lahat ng sakit na idinulot mo sa kanya. Sa isang sandali, naghari ang katahimikan. Tumingin si Marco sa akin, pagkatapos ay kay Leia, at pagkatapos ay sa kawalan, na parabang sinabi ko ang pinakakatawa-tawang bagay na narinig niya sa buong buhay niya. At pagkatapos, tumawa siya. Hindi isang simpleng tawa. Ito ay isang hagikhik na puno ng pang-iinsulto, isang tunog na gumulong mula sa kanyang tiyan at umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Isang tawang nagsasabing, "Sino ka para utusan ako, matanda?" Bawat halakhak niya ay parang isang sampal sa aking pagkatao, isang patunay ng kanyang kawalang respeto hindi lang sa akin, kundi sa buhay na pinahihirapan niya. Naramdaman ko ang pag-init ng aking pisngi. Ngunit sa halip na sumigaw, sa halip na magwala, ay isang kakaibang kalma ang bumalot sa akin. Ito na pala iyon, ang huling guhit. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa. Ang luma kong de-keypad na telepono, simple lang, pero sa sandaling iyon, ito ang pinakamakapangyarihan kong sandata. Ang mga daliri ko ay medyo nanginginig habang pinipindot ko ang mga numero, 117, ang numero ng pulisya sa aming barangay. Hindi ko pa pinindot ang call button, ngunit itinaas ko ang telepono para makita niya. 30 segundo, Marco, ulit ko, mas mahinahon ngayon, ngunit mas may bigat. Magsisimula ngayon. Ang kanyang tawa ay biglang naputol. Ang ngisi sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang tingin ng pagtataka at pagkatapos ng iritasyon. Nakita niya ang determinasyon sa aking mga mata. Nakita niyang hindi na ito isang laro. Ito na ang katapusan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pasinghal niyang sabi, ibababa mo iyan. Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa kanya, ang aking mga mata ay nagsisilbing orasan. 25 segundo. 20. Leia, sabihin mo sa nanay mo, natigilan niya ang kahibangan na ito. Sigaw niya sa aking anak. Tumingin si Leia sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pakiusap. Inay, parang awa niyo na po. Huwag po nating palakihin ito. Halos pabulong niyang sabi. Ang puso ko ay nadurog para sa kanya, ngunit ang aking isip ay buo na. Ang pagprotekta kay Miguel ang mas mahalaga ngayon. 15 segundo. 10 segundo. Hindi ka seryoso, sabi ni Marco, na may halong pagbabanta sa kanyang boses, ngunit nakikita ko na ang bahagyang pagdududa sa kanyang mga mata. Nakikita niya na,
Sa pagkakataong ito, hindi ako uurong. 5, 4, 3, 2, 1. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Ang tanging naroon ay ang kanyang pagmamatigas at ang aking hindi natitinag na desisyon. Ibinalik ko ang aking tingin mula sa kanya at ibinaling ito sa aking apo, si Miguel, na tahimik na nakatayo sa isang sulok, parang isang multo sa sarili niyang pamamahay. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot, ngunit sa ilalim ng takot na iyon, nakita ko ang isang maliit na kislap. Isang kislap ng pag-asa. Sa isang boses na puno ng pagmamahal na tanging isang lola ang makapagbibigay, sinabi ko, "Miguel, apo." Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. "Kunin mo na ang mga gamit mo. Ang mga mahahalaga lang. Uuwi ka na sa akin ngayon." Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan. Si Marco ay natigilan. Ngunit si Leah ang unang kumilos. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking braso. Ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa aking balat. "Inay, hindi po. Pakiusap. Huwag ninyong sirain ang pamilya ko." Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. Tiningnan ko ang kamay niya sa aking braso at pagkatapos ay tumingin ako sa kanyang mga mata. "Leah, anak," malumanay kong sabi, ngunit may diin. "Ang pamilyang sinasabi mo, matagal nang sira. Ngayon, sinusubukan kong iligtas ang natitira pa rito." Binitawan ko ang kanyang pagkakahawak at naglakad ako palapit kay Miguel. Inakbayan ko ang aking apo at naramdaman ko ang panginginig ng kanyang payat na katawan. "Halika na, apo," bulong ko. Oras na para umuwi. At magkasama kaming naglakad, papalayo sa lalaking naging halimaw sa kanilang tahanan at papalayo sa katahimikang nagbigay sa halimaw na iyon ng kapangyarihan. Bawat hakbang patungo sa silid ni Miguel ay parang 1 kilometro ang layo. Ang bawat pagitan ng aming mga yapak ay pinupuno ng mga hikbi ni Leah na sumusunod sa amin sa pasilyo. Ang bahay na ito, na minsan kong binisita na puno ng pag-asa para sa kinabukasan ng aking anak, ay nararamdaman ngayon na parang isang malamig na bilangguan. Ang mga pader ay tila may mga tenga na nakikinig sa bawat sigaw na pinipigilan at ang sahig ay tila nagtatago ng mga luhang hindi nakikita. Pagpasok namin sa kwarto ni Miguel, isang simpleng silid na may isang kama, isang maliit na mesa at isang aparador, doon ko naramdaman ang bigat ng kalungkutan ng aking apo. Walang mga poster sa pader, walang mga laruan na nakakalat. Ito ay hindi silid ng isang bata kundi isang lugar kung saan siya nagtatago. "Miguel, anak, pakiusap, huwag mo akong iwan." Pagmamakaawa ni Leah mula sa pintuan, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. "Ako ang nanay mo, mahal kita." Binuksan ni Miguel ang aparador at nagsimulang kumuha ng ilang damit. Inilalagay ang mga ito sa isang lumang backpack. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at halos wala sa sarili, na para bang matagal na niyang pinaplano ang pag-alis na ito sa kanyang isipan. Sa loob ng ilang sandali, hindi niya pinansin ang kanyang ina. Patuloy lang siya sa pag-iimpake. Ang kanyang likod ay nakaharap sa aming dalawa. Ang katahimikan ay masakit, mas masakit pa kaysa sa sigaw. Pagkatapos, huminto siya. Dahan-dahan siyang humarap at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ng diretsyo ang kanyang ina. Ang mga mata ng aking apo na laging nakayuko at puno ng takot ay mayroon ng ibang apoy. Ito ay hindi galit. Ito ay isang malalim na sakit. "Kung mahal niyo po talaga ako, inay." Nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay hindi na boses ng isang paslit, kundi boses ng isang taong dumanas ng napakaraming pagdurusa. "Kung totoo po iyan, bakit niyo po hinayaan?" Ang tanong na iyon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Leah. Walang salita na lumabas sa kanyang bibig. Tanging isang impit na tunog ng pagkabigla at sakit. "Bakit niyo po hinayaan na tawagin niya akong walang silbi araw-araw?" Patuloy ni Miguel. Ang kanyang mga salita ay dumadaloy na ngayon na parang isang ilog na sumira sa dam. "Bakit po hindi kayo nagsasalita kapag itinutulak niya ako at sinasabing kasalanan ko ang lahat? Bakit po kailangan kong magtago dito sa kwarto ko tuwing umuuwi siya dahil natatakot ako? Nasaan po kayo, inay, noong kailangan ko kayo?" Napaluhod si Leah sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa pag-iyak.
Ang bawat salita ni Miguel ay isang katotohanang matagal niyang itinatago sa kanyang sarili, isang katotohanang sinubukan niyang ibaon sa ilalim ng takot. Isinara ni Miguel ang kanyang backpack. Tapos na siya. Lumapit siya sa akin, hindi man lang tumingin pabalik sa kanyang ina na umiiyak sa sahig. Ngunit habang dumadaan kami sa pintuan, nakita ko siyang sumulyap, isang huling sulyap na puno ng lungkot para sa inang hindi siya naipagtanggol. Habang naglalakad kami palabas ng bahay, narinig namin ang galit na boses ni Marco mula sa sala, ngunit hindi na namin ito pinansin. Ang mga salita niya ay wala ng kapangyarihan sa amin. Paglabas namin sa pintuan at sa wakas ay nalanghap namin ang hangin sa labas, isang hangin na malaya mula sa bigat ng takot na bumabalot sa bahay na iyon. May isang bagay na nagbago. Huminto si Miguel. Tumingala siya sa langit na nagsisimula ng dumilim. At pagkatapos, huminga siya ng malalim. Isang hininga na napakalalim at napakatagal, na para bang 3 taon siyang hindi huminga ng maayos. Nakita ko ang pag-angat at pagbaba ng kanyang mga balikat at sa kanyang pagbuga ng hangin, para bang inilabas niya ang lahat ng sakit, lahat ng bigat, lahat ng lason na matagal niyang kinimkim. Sa aming pag-alis, sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakita kong nakahinga ng maluwag ang aking apo, at sa sandaling iyon, alam ko kahit gaano pa kahirap ang daan sa hinaharap, na ginawa ko ang tamang bagay. Iniwan namin ang isang pamilyang wasak, hindi dahil sa aking pagdating, kundi dahil sa matagal ng takot at pananahimik. Ngayon, kami ng apo ko ay magsisimula muli. Ang aking bahay ay maliit lamang, isang simpleng tahanan na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Ngunit para sa amin ni Miguel ng gabing iyon, ito ay isang palasyo, isang kanlungan. Pagpasok namin, agad kong binuksan ang mga ilaw at ang bentilador at ang amoy ng luma kong kasangkapan at ng kape na itinimpla ko kaninang umaga ay sumalubong sa amin. Ito ay amoy ng kapayapaan. Amoy ng isang tahanan kung saan hindi kailangang magtago. Maupo ka muna, apo, sabi ko kay Miguel, itinuturo ang aking lumang silyang yantok. Maghahanda lang ako ng ating hapunan. Tahimik siyang umupo. Inilapag ang kanyang backpack sa sahig. Pinanood ko siya habang dahan-dahan niyang inililibot ang kanyang mga mata sa aking munting sala. Tila sinusuri niya ang bawat sulok, na para bang hindi siya makapaniwala na nasa isang ligtas na lugar na siya. Ang tensyon sa kanyang mga balikat ay unti-unti nang nawawala. Nagpunta ako sa kusina at nagsimula akong magsaing. Ang tunog ng paghugas ko ng bigas at ang kalansing ng kaldero ay ang tanging ingay sa aming munting bahay. Maya-maya, kumuha ako ng itlog at kaunting tuyo. Simpleng pagkain lang, ngunit alam kong ito ang kailangan niya ngayon, isang bagay na normal, isang bagay na pamilyar. Habang nagpiprito ako, naramdaman ko ang kanyang presensya sa aking likuran. "Lola," mahina niyang sabi. Humarap ako. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto pa rin. "Bakit, apo?" "Salamat po," sabi niya. At ang dalawang salitang iyon ay naglalaman ng bigat ng 3 taon ng pagtitiis. Ngumiti ako. "Walang anuman, apo. Tahanan mo rin ito." Nang kami ay kumakain na, sa aming maliit na mesang kawayan, doon nagsimulang bumuhos ang mga kwento. Sa una ay nag-aalangan pa siya, ngunit habang tumatagal, ang mga salita ay nagsimulang dumaloy mula sa kanya. Ikinuwento niya ang lahat. Hindi lang ang mga pisikal na pananakit na paminsan-minsan niyang nararanasan, kundi ang mas malala ang emosyonal na pang-aabuso na dinanas niya araw-araw. Ikinuwento niya kung paano kinokontrol ni Marco ang bawat kilos niya. Bawal siyang magkaroon ng maraming kaibigan. Ang kanyang mga grado sa eskwela, kahit gaano kataas, ay hindi sapat. Palagi siyang tinatawag na pabigat o walang kwenta. Kapag nawawalan ng pera si Marco sa sugal, si Miguel ang sinisisi. Kapag masama ang araw niya sa trabaho, kay Miguel ibinubunton ang galit. Kahit po ang perang padala ni tita mula sa abroad para sa amin ni inay, si Tito Marco po ang may hawak lahat, kwento niya habang nakayuko sa kanyang plato. Minsan po, humingi si inay ng mga 5,000 piso para pambili ng gamit sa bahay at sa eskwela ko, pero sinigawan niya lang po si inay. Sinabi niya na magaling lang daw kaming gumastos. Ang aking kutsara ay huminto sa ere. Ang anak ko, ang sarili kong anak, ay kailangan pang magmakaawa para sa perang para naman talaga sa kanila.
Ang pinakamasakit po, Lola, patuloy niya, at ang kanyang boses ay nagsimulang manginig, ay nakikita ko po si inay na umiiyak sa gabi kapag akala niya tulog na ako. Alam niya pong mali, pero, takot na takot po siya sa kanya. Isang beses sinubukan niyang sumagot, pero itinulak siya ni Tito Marco. Mula noon hindi na po siya nagsalita ulit. Habang nagsasalita siya, ang nararamdaman ko ay hindi lang galit kay Marco, kundi isang malalim na lungkot para sa kanilang dalawa. Si Miguel, na ninakawan ng kanyang kabataan, at si Lea, na ninakawan ng kanyang lakas ng loob. Ang katahimikan pala ay isang sakit na unti-unting pumapatay sa isang pamilya. Matapos naming kumain at maghugas ng pinggan, naupo kami sa sala. Ang gabi ay malalim na. Sa labas, tanging ang tunog ng mga kuliglig ang maririnig. Sa loob ng aking bahay, isang marupok na kapayapaan ang nagsisimulang mabuo. Nakita ko ang aking apo na bahagyang ngumiti habang nanonood kami ng isang lumang palabas sa aking maliit na telebisyon. Ito na sana ang simula ng paghilom. Ngunit bigla, plag, plag, plag. Isang malakas, marahas, at bigla ang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Hindi ito katok ng isang ordinaryong bisita. Ito ay katok ng isang taong may dalang gulo. Napatalon kami ni Miguel sa gulat. Ang kapayapaang aming nahanap ay biglang naglaho na para bang isang babasaging salamin na pinukpok ng martilyo. Nagkatinginan kami, at sa mga mata ng aking apo, nakita ko ang pagbabalik ng dati niyang kilabot, ang takot. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan akong lumalapit sa pinto. Ang bawat malakas na kalabog ay tumatagos sa manipis na kahoy at yumayanig sa buong bahay at sa aking puso. Sino yan? Sigaw ko. Sinusubukang gawing matatag ang aking boses. Walang sumagot. Tanging isa pang serye ng malalakas na katok ang narinig. Sa likod ko, naramdaman kong tumayo si Miguel. Ang kanyang katawan ay naninigas sa takot. Alam na namin kung sino ito. Huminga ako ng malalim. Inipon ang lahat ng natitirang tapang at dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang dalawang unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso sa ilalim ng malamlam na ilaw ng aking bombilya sa labas. At sa likod nila, nakatayo sina Marco at Lea. Si Marco, na may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi, na para bang siya ang bida sa isang palabas na siya mismo ang nagsulat. At si Lea, nakayuko, hindi makatingin sa akin, ang mukha ay basa sa luha. Magandang gabi po, sabi ng isa sa mga pulis, isang mas matandang lalaki na may malapad na balikat. Kayo po ba ang may-ari ng bahay na ito? Ako nga po, sagot ko, pinanatiling nakatingin ng diretso sa kanila. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo mga sir? Bago pa man makasagot ang pulis, sumingit si Marco. Opisyal, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Itong matandang ito, kinidnap niya ang aming anak. Bigla na lang siyang isinama nang walang pahintulot namin ng kanyang ina. Ang salitang kinidnap ay umalingaw-ngaw sa hangin. Isang kasinungalingan na napakakapal, ngunit sinabi niya ito nang may buong kumpiyansa. Tiningnan ko siya, hindi makapaniwala sa kanyang katapangan. Hindi po totoo yan, agad kong sagot. Sumama po sa akin ang apo ko dahil sa kagustuhan niya. Ang mga pulis ay tumingin mula sa akin patungo kay Marco, sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Ang mas batang pulis ay sumilip sa loob ng aking bahay at nakita si Miguel na nakatayo sa likuran ko. Sir, ma'am, kung maari po sana ay pumasok muna tayo sa loob para mapag-usapan ito ng maayos, sabi ng mas matandang pulis sa isang mahinahong tono. Pumasok sila, at ang aking munting sala ay biglang naging masikip at puno ng tensyon. Pinaupo ko si Miguel sa tabi ko. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng aking palad ang tanging nagsasabi sa kanya na hindi siya nag-iisa. Ang mas matandang pulis ay umupo sa isa sa aking mga silyang yantok. Ang kanyang mga mata ay kalmado at mapanuri. Tumingin siya kay Marco. Ginoo, simula niya. Sinasabi ninyo na sapilitang kinuha ng ginang na ito ang inyong anak. Maaari niyo bang isalaysay ang buong pangyayari? Agad na nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring panlulumo, isang pag-arte na kung hindi ko lang alam ang katotohanan ay baka ako pa ang naniwala. Opo, sir. Nagulat na lang po kami. Bigla na lang siyang pumasok sa bahay, nag-iskandalo, at tinakot ang apo ko para sumama sa kanya. Alam niyo na po,
Matanda na, baka kung ano na ang tumatakbo sa isip. Labis po kaming nag-aalala para sa kaligtasan ng aming anak. Habang nagsasalita siya, nakatingin siya sa akin na para bang ako ang pinakamasamang tao sa mundo. Hindi ako nagsalita. Hinayaan ko siyang tapusin ang kanyang kasinungalingan. Pagkatapos, ang pulis ay bumaling sa akin. Ginang, ano naman po ang inyong panig? Huminga ako ng malalim. Sir, hindi po totoo ang mga sinasabi niya, mahinahon kong sagot. Pumunta po ako sa bahay nila dahil tumawag sa akin ang apo ko, umiiyak at humihingi ng tulong. Hindi ko po siya pinilit. Tinanong ko po siya kung gusto niyang sumama sa akin para makalayo sa gulo at pumayag po siya. Tiningnan ko si Miguel at bahagya siyang tumango, sapat na para makita ng pulis na nasa tabi niya. Ang sitwasyon ay naging isang salita laban sa isa pa. Ang katotohanan ko laban sa kasinungalingan niya. Nakita ng mas matandang pulis ang dilema. Ang kanyang mga mata ay bumaling sa nag-iisang tao na hindi pa nagsasalita, ang taong hawak ang susi sa lahat ng ito, ang aking anak na si Leah. Si Leah ay nakatayo pa ring malapit sa pinto. Ang kanyang anino ay mahaba sa sahig, na para bang gusto na lang siyang lamunin ng dilim. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit at ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Dahan-dahang tumayo ang pulis. Lumapit siya kay Leah, hindi sa paraang nananakot, kundi sa paraang nagbibigay ng kapanatagan. Ginang, malumanay niyang sabi, ngunit may bigat ang bawat salita. Alam ko pong mahirap ito. Ngunit kayo po ang ina. Kayo po ang nakakaalam ng buong katotohanan. Kailangan po naming malaman mula sa inyo ano po ba talaga ang nangyari ngayong gabi. Ito na ang sandali. Ang kritikal na sandali. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-agos ng hangin mula sa aking bentilador at ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang tibok ng aking puso, na parang isang tambol na nagbabadya ng isang digmaang magaganap sa loob mismo ng aking munting sala. Lahat ng mata ay nakatuon kay Leah. Nakita ko si Marco na tumingin sa kanya, isang tingin na hindi nakikita ng mga pulis. Isang tingin na puno ng yelo, isang tingin na nagbabanta, isang tingin na nagsasabing, subukan mo lang na magsalita. Ito ang tingin na malamang ay naging dahilan ng kanyang pananahimik sa loob ng 3 taon. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Miguel sa aking kamay. Tumingin ako sa aking apo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin din sa kanyang ina, hindi na may takot, kundi may isang tahimik na pakiusap. Isang pakiusap na hindi nangangailangan ng salita. Ang mga mata ni Leah ay dahan-dahang gumalaw. Mula sa sahig, patungo sa kanyang asawa, ang pinagmumulan ng kanyang takot at pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta kay Miguel, ang bunga ng kanyang pag-ibig. At doon sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago. Isang bagay na dahan-dahang nabasag sa loob niya. Ang pader ng takot na matagal niyang itinayo ay nagsimulang magkaroon ng mga bitak. Ang pagmamahal ng isang ina na matagal nang natutulog ay nagsimulang gumising. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pagkatapos ay isa pa. Totoo po. Narinig namin ang kanyang boses, isang bulong na halos hangin lamang. Ngunit sa katahimikan ng silid, ito ay kasing lakas ng isang kulog. Tumingin sa kanya si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Leah, anong pinagsasasabi mo? Ngunit hindi na siya nakinig. Tumingin siya ng diretso sa mas matandang pulis, at ang mga salita ay nagsimulang bumuhos mula sa kanya na parabang isang dam na sa wakas ay sumabog. Totoo po ang lahat ng sinabi ni Inay, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit palakas ng palakas sa bawat salita. Ang asawa ko, si Marco, sinasaktan niya ang anak ko. Hindi po pisikal palagi, pero ang mga salita niya, mas masakit pa po sa sampal. Araw-araw po niyang tinatawag na walang silbi ang anak ko. Kinokontrol niya po ang lahat. Ang pera, ang mga desisyon, pati po ang kaligayahan namin. Sinungaling, sigaw ni Marco. Ang kanyang maskara ng pagiging isang mabuting ama ay tuluyan ng nalaglag. Huwag kayong maniwala sa kanya. Nababaliw na siya, pero hindi na tumigil si Leah. Ang katotohanang matagal niyang ikinulong ay malaya na. Ngayong gabi po, tinakot niya ulit ang anak ko.
Kaya po tumawag ako kay inay. Dahil hindi ko na po kaya. Hindi ko na po kayang makita ang anak ko na nagdurusa ng tahimik. Natakot po ako. Matagal po akong natakot. Pero mas natatakot po akong tuluyang mawala ang aking anak. Patawarin mo ako. Miguel, anak, patawarin mo si inay. Ang kanyang mga huling salita ay isang hikbi habang napatingin siya kay Miguel. Ang mga pulis ay hindi na nangailangan ng iba pang ebidensya. Ang sakit at katapatan sa boses ni Leah ay sapat na. Ang mas matandang pulis ay tumango sa kanyang kasama. Lumapit sila kay Marco. Ano? Anong ginagawa niyo? Gulat na tanong ni Marco habang hinahawakan ng pulis ang kanyang mga braso. Hindi niyo ako pwedeng arestuhin. Wala akong ginagawang masama. Asawa ko siya. Anak ko siya. Ginoong Marco, sumama po kayo sa amin sa presinto para sa formal na investigasyon batay sa testimonya ng inyong asawa. Mahinahon, ngunit may autoridad na sabi ng pulis. Ang tunog ng pagklik ng posas sa mga pulso ni Marco ay isang tunog na hinding-hindi ko malilimutan. Ito ang tunog ng hustisya. Ang tunog ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot. Habang inilalabas nila si Marco mula sa aking bahay, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Leah. Pagsisisihan mo ito, Leah. Pagsisisihan mo ito, sigaw niya bago tuluyang isinakay sa police mobile. Nang mawala na ang sasakyan sa dilim ng gabi, isang kakaibang katahimikan ang pumuno sa aking tahanan. Hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikang mabigat, ngunit may dalang kapayapaan. Si Leah ay nakatayo pa rin, nanginginig na parabang hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Dahan-dahan, lumapit siya kay Miguel, walang salitang namutawi. Niyakap niya ang kanyang anak, isang yakap na matagal nang dapat ibigay. Isang yakap na puno ng pagsisisi, ng panghihinayang at ng isang bagong simula. At habang nakatingin ako sa mag-inang magkayakap at umiiyak sa gitna ng aking sala, alam ko na ang gabi ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang mas mahaba at mas mahirap na paglalakbay. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, sa ilalim ng aking bubong, ang pag-asa ay nagsimula ng sumibol. Lumipas ang 4 na buwan. 4 na buwan na parang isang buong buhay. Ang hangin ay nagbago na. Ang lamig ng Pasko ay napalitan na ng banayad na init ng tagsibol at kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago rin ng aming mga buhay. Ang sinag ng araw sa umaga ay dumadaloy na ngayon sa bintana ng aking kusina na tila may dalang bagong pag-asa. Si Leah ay abala sa pagluluto ng pancake sa kalan at si Miguel naman ay nakaupo sa mesa, binabasa ng paulit-ulit ang sulat ng pagtanggap mula sa isang kilalang unibersidad para sa kursong engineering. Full scholarship, sabi niya sa 10 beses na yata ngayong linggo, na may ngiti sa kanyang mga labi na hindi pa rin makapaniwala. Babayaran pa nila ako para mag-aral. Ganyan talaga kapag matalino ka at masipag, sabi ni Leah. Habang naglalagay ng isang salansan ng pancake sa kanyang plato, iba na siya ngayon, mas malakas, mas may tiwala sa sarili. Ang kanyang part-time na trabaho sa lokal na library ay nagbigay sa kanya ng kalayaan na hindi niya kailanman naranasan. At ang nakuha niya mula sa divorce settlement ay sapat na para makapagsimula siyang muli. Hindi ito malaki, pero ito ay sa kanya. Tunay na sa kanya. Siguradong ipagmamalaki ka ng Lola Elena mo, sabi ko, habang umuupo sa aking silya dala ang aking kape. Ang kusina ay muling nabuhay sa paraang hindi ko na naramdaman mula nang pumanaw si Elena. Puno ito ng usapan, ng tawanan, at ng komportableng gulo ng isang tunay na pamilya. Si Leah ay permanente nang lumipat dito pagkatapos ng conviction ni Marco. Ang dating guest room ay naging kanyang espasyo na, at ginawa naming isang maayos na kwarto ang basement para kay Miguel. Hindi isang selda ng parusa tulad ng sa bahay ni Marco, kundi isang komportableng silid na may maayos na bentilasyon at mga bintanang bumubukas talaga. Dad, sigurado po ba kayo na okay lang na dito na kami tumira ng matagal? Tanong ni Leah habang sumasama sa amin sa mesa. Alam ko pong sanay kayo sa inyong kalayaan. Ang kalayaan ay overrated, sabi ko. At sincero ako sa bawat salita. Ang pamilya ang mahalaga. Saka, sino pa ba ang magbabantay kay Miguel para hindi niya masunog ang kusina kapag sinubukan niyang magluto? Isang beses lang po yun, Lolo. Protesta ni Miguel tumatawa at napakaliit lang po ng apoy. Tumunog ang telepono at sinagot ito ni Leah.
Burke Residence. Ay, hi Jake. Oo, andito siya. Guitar practice mamayang 4:00? Sige, sasabihin ko sa kanya. Ibinaba niya ang telepono at lumingon sa amin. Yung kaibigan mong si Jake tinatanong kung tuloy pa rin daw ang practice nyo para sa talent show. Ang talent show? Itinaas ko ang aking kilay. Hindi mo nabanggit sa akin yan. Ngumiti si Miguel na mas mukha ng kumpiyansang binata na dapat niyang kahinatnan. Wala lang po yon, Lolo. Acoustic set lang kami ni Jake. Mga ilang classic rock songs na sigurado akong kilala nyo. Nasa unahan ako manonood, pangako ko. Pagkatapos ng almusal, nakita ko si Leah sa sala. Inaayos ang mga bagong litrato ng pamilya sa ibabaw ng fireplace, katabi ng mga larawan ni Elena. May isa mula sa high school graduation ni Miguel na hindi namin napuntahan dahil sa sitwasyon noon kay Marco. Isa mula sa aming fishing trip noong nakaraang buwan. At isa mula noong umaga ng Pasko, ang aming unang tunay na Pasko bilang isang pamilya sa loob ng maraming taon. May balita ba kay Marco? Tanong ko, kahit hindi ako sigurado kung gusto kong malaman. Tumawag ang abogado niya kahapon. Mukhang maganda naman daw ang resulta ng anger management therapy niya, pero natanggal siya sa trabaho sa supermarket. Nagkibit-balikat siya, hindi gaanong mukhang nakikisimpat siya. Babalik daw siya sa Cleveland para tumira sa kapatid niyang babae. Mabuti. Mas malayo, mas maganda. Minsan, naaawa ako sa kanya pag-amin niya. Pero kapag naaalala ko ang ginawa niya kay Miguel, mabilis na nawawala ang pakiramdam na iyon. Nang hapong iyon, habang nasa guitar practice si Miguel, nagtrabaho kami ni Leah sa hardin, inihahanda ang lupa para sa taniman ng gulay ni Elena. Maaga ang tagsibol ngayong taon at mayroong isang pakiramdam ng pag-asa sa pagtatanim ng mga buto at pagpaplano para sa paglago. Dad, sabi ni Leah, habang nagbubunot ng damo ng may determinasyon, kailangan ko po kayong pasalamatan ulit sa ginawa ninyo. Kung hindi po kayo dumating noong araw na iyon, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin, sabi ko. Habang binubungkal ang isang matigas na tipak ng lupa, ginagawa ko lang ang dapat gawin ng sinumang lolo. Hindi po. Iba po ang ginawa niyo. Isinugal niyo ang lahat para iligtas siya. Pwede po kayong maaresto, makasuhan ng kidnapping, pero hindi nangyari. Ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas sa huli. Ngumiti siya. Pinupunasan ang dumi mula sa kanyang mga kamay. Laging sinasabi yan ni Mama. Matalinong babae siya. Mas matalino kaysa sa akin, sigurado yan. Nang gabing iyon, bumalik kami sa aming karaniwang gawain. Sabay-sabay na hapunan na sinusundan ng anumang game show o pelikula na palabas sa telebisyon. Hindi ito kapanapanabik o magarbo. Ngunit ito mismo ang kailangan naming lahat, mahuhulaan, mapayapa, ligtas. Inilabas ni Miguel ang kanyang gitara, tahimik na nagsasanay sa isang sulok, habang si Leah ay gumagawa ng crossword puzzle at ako naman ay nagbabasa ng dyaryo. Mga normal na gawain ng isang pamilya na tila imposible lamang ilang buwan na ang nakalipas. Lolo, sabi ni Miguel sa isang commercial break, iniisip ko pong magpalit ng major. Mula engineering, saan? Social work, siguro. O counseling. Ibinaba niya ang kanyang gitara at seryoso akong tiningnan. Gusto ko pong tulungan ang ibang mga bata na dumaranas ng pinagdaanan ko. Naramdaman ko ang isang bugso ng pagmamalaki na napakalakas na halos ikahinga ko. Itong binata na may lahat ng karapatang maging mapait at magalit ay gustong gamitin ang kanyang karanasan para tulungan ang iba. Magandang layunin yan, sabi ko. Laging sinasabi ng lola mo na ang pinakamahusay na paraan para gumaling mula sa sakit ay ang tulungan ng iba na maiwasan ito. Talaga po, sinabi niya yon? Oo, kasama ng halos 1,000 iba pang piraso ng karunungan na dapat sana ay mas pinakinggan ko. Habang lumalalim ang gabi at nakaidlip na si Leah sa kanyang upuan, lumabas kami ni Miguel sa likod bahay para pagmasdan ang mga bituin. Ang gabi ay malinaw at malamig, ngunit hindi tulad ng kakilakilabot na gabing iyon ng Pasko nang matagpuan ko siyang nanginginig sa beranda ni Marco. Handa ka na ba para sa fishing season? Tanong ko. Hindi na po ako makapaghintay. Sa tingin niyo po, makakahuli tayo ng mas malaki kaysa noong nakaraang taon? Sa swerte mo, baka makahuli ka pa ng balyena. Nakatayo kami sa komportableng katahimikan. 2 henerasyon ng mga Burke na natagpuan ang daan pabalik sa isa't isa sa pamamagitan ng krisis at katotohanan.
Sa loob ng ilang buwan, pupunta na si Miguel sa kolehiyo at sa huli ay bubuo siya ng sarili niyang buhay at pamilya. Ngunit ang pundasyon ay matatag na ngayon. Itinayo sa katapatan at proteksyon at sa uri ng pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Lolo, sabi ni Miguel habang papasok na kami sa loob. Salamat po sa pagkuha ninyo sa akin. Salamat sa pagiging karapat-dapat na iligtas. Ang bahay ay mainit at maliwanag habang isinasara namin ang lahat para sa gabi. 3 taong natuto na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagdating kapag pinakamahalaga, pagsasabi ng totoo kahit mahirap, at pagprotekta sa mga taong mahal mo, anuman ang kapalit. Sigurado ako, ipagmamalaki kaming lahat ni Elena.